Isang maulan po na Biyernes sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo, September 1, 2023, no? So patuloy po natin binabantayan. Eto nga pong mata ng bagyong si Hana, which is may layo pong 870 kilometers east of extreme northern Luzon po yan. Makikita nyo po itong nasa gitna natin na may bilog. Yan po si bagyong Hana, which is pumalo na nga po ngayon sa 120 kilometers per hour. Ang lakas ng kanyang hangin, malapit pa rin po sa sentro, na may bugso pong pumapalo naman sa 135 kilometers per hour, at ang kilos po niya pa northwestward na may bilis po na 20 kilometers per hour. So nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility, at ito na nga pong ating kinakatakutan, no? Dalawang bagyo ang nakapasok sa ating bansa. Ito naman po si Super Typhoon Goring ay bahagya pong humina ang lakas, which is nasa 220 kilometers per hour na lamang po. Tinutumbok niya po ang direksyon po papuntang Hong Kong, no? At ito nga po makikita nyo, meron pang isa dito sa Silangang Mindanao na isang bagyo, no? Pero malayo pa naman yan. Tingnan nyo pong mabuti. Ito pong mata ni Typhoon Hana, no? Makikita nyo 120 kilometers per hour. Northern Luzon po ang kanyang direksyon, at posible po itong lumakas pa sa paglipas lamang ng ilang mga oras. Tingnan niyo po yung mga dot na yan, yan po yung susundan niya na posibleng lakas ng kanyang hangin. So yung bugso niya po mas malakas dyan. Makikita niyo yung sirkulasyon ng hangin, no? Ito po yung kanyang northwestward na kilos, which is pinapalakas po yan ng southwest monsoon or hanging habagat. Kaya po ngayong umaga, no, ng Biyernes, no, sa ibang lalawigan po sa Luzon, sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao ay wala pong pasok. Nakataas po kasi ang storm signal number 1 sa ilang bahagi po ng bansa. Sa ngayon po, maging mapagmatsyag tayo dahil tignan nyo mabuti, etong si Bagyong Goring 220 na lamang, from 250 kilometers per hour naging 220 na lamang, bahagya pong humina. At ito nga po, direksyon niya ay papuntang Hong Kong, pero pasok pa rin siya sa ating Philippine Area of Responsibility. So titignan natin mabuti yung mga posibilidad na mangyari dito, dahil kung makikita nyo nga, no, halos dalawang bagyo ang nasa loob ng PAR. Pero syempre, aalis naman din itong si Bagyong Goring, pero may epekto pa rin yan kahit papaano sa ating bansa. Makikita nyo naman yung direksyon nitong si Typhoon Hana, no, Northern Luzon, at yun po yung mga lugar na katatamaan niya, no, yung mga lakas na pwede niyang mangyari sa kanya. Tatlong bagyo ang ating binabantayan ngayon. Meron pa tayo nandito sa bandang Silangang Mindanao, pero hindi pa naman natin masyadong dapat intindihin itong nasa Silangang Mindanao. Ang pinaka main focus natin ngayon ay eto nga pong si Bagyong Hana, na titignan natin yung lakas ito, kung ito nga po ba may posibilidad na maging isang ganap na super typhoon, bagko sinusundan niya rin etong lakas ni Typhoon Goring. Patuloy ko kayong i-update, hindi nyo kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.